2, 3. What's up, Dawits? Welcome to episode 1 of STEM Thoughts. Kung saan kami ay mag-share ng aming mga experience as a grade 12 STEM students. Today's episode is entitled TRBIS, which stands for Break, Burnout, and Breakthrough. So ngayon, magpapakilala muna kami kung sino-sino nga ba ang magsasalita sa podcast na to. Kami ang inyong malupitang host sa araw na ito. Ako si Anthony. Ako si Aisel. Rainer. Ako naman si Mikaela. At ako naman si Elijah. So first topic, ano yung first adjustment nyo as a STEM student? Tsaka ano yung mga experience nyo, expectations nyo beyond academics? So ikaw muna. Siguro ako, ang mga naging adjustment ko as a STEM student is siguro yung pag-notes na rin. Kasi kumpara mo siya nung high school na pwede ka kahit hindi na mag-notes kasi medyo madali pa yung mga subjects. Now, kung as ngayong senior high sa atin, para sa akin, mas mahirap na yung mga subjects niya Kaya kailangan na mag-notes ganun. Kayo naman, ano yung mga naging expectations niyo? Para sa akin, kaya lang naman ako nag-STEM kasi para lang i-create yung junior high. Alam yan. Totoo, tama. Kasi kapag yung sinasabi kasi nila, ang pinakamahirap daw na strand is STEM. So, ayun yung pinili ko. Para may maangas oo. mo. Diba? Saan kasi pag sinabi mong STEM, ibig sabihin kapag narinig agad yun ng mga ibang tao na STEM ka, na student, wow, ang talino naman ng tao na yun. Ang mga expectations agad sa atin. Ako kasi, nag-STEM ako kasi nag-STEM lang din yung mga klase ko dati. Yung sinundan mo lang. Okay. So, sa next topic natin, yung mga naging challenges natin as a STEM student. So, Siyempre, first of all, yung exams, kasi very different siya kasi nung junior high school. Kasi nung junior high school, parang papetics ka na, parang bala-bala ka lang na kung ano yung grade, kung ano yung score ko lang, okay, gano'n. Tsaka, siyempre, yung pagiging socialize, kasi siyempre, di ba, kasi ako, nung grade 11, ako lang talaga mag-isa. Wala akong friends or anything. Kasi, syempre, galing akong private school. Ganun. Para sa akin, yung kakulangan ko sa allowance, siyempre, mahirap yun kasi magko-commute pa ako simula bahay papuntang school. Pero dito sa school na to, nakilala ko yung mga kaibigan ko na tumulong sa akin, alam niyo yun? Tunay, di ba? Tunay. Mas maganda na yung konti lang yung tropa mo, basta tunay. kasi yung sa akin may ako kayo, pero dito to. Siguro sa akin naman yung mga subjects, mas mahirap na siya kasi senior high na nga, sunod ng college, kaya talagang mahirap na. Totoo dati. Sa akin kasi talaga sasabihin mo, yung pinakamahirap para sa akin is yung research talaga. Kahit na sinabi mong napag-aralan na, kahit na napag-aralan mo na naman dati, hindi naman lahat ng classmate mo is maalam na sa research. So, kailangan ikaw talaga yung Sa totoo lang. Mas kumpara mo sa ibang gawain, research talaga, mahirap. Next na topic naman tayo is, ano yung most memorable na experience natin as a grade 12 student at ano yung mga lessons and realizations? Doon muna tayo magsimula. lessons and realizations. Ito kasi yung, dahil nga, balik tayo dun sa research. Ako yung pinaka nag-call dun sa tinapit. Tapos, gusto ko na sumuko. Kasi hindi naman lahat ng groupmates ko is ganun ka-compliant. Kahit sabihin mo pa na sinabi walang samahan ng walang samahan ng pero ayun nga, natutunan ko po na hindi po sumuko and to break through all the challenges. Para sa akin, lahat naman ng experience ko memorable, lahat nakakatawa, pero meron din naman nakakalungkot din, syempre. So, ayun, yung experience. Siguro sa akin yung memorable experience ko is whenever na magkakaroon tayo ng culminating sa school. Ako, totoo. Kasi kahit yung alam nating magulo siya, kahit hindi nagkakaisa, pero masaya pa rin siya Kahit, bonding, di ba? kahit sabihin natin hindi man tayo yung makaabot sa top 3, gano'n. Masaya pa rin siya. So, para sa akin yun talaga yung pinaka-memorable na experience ko as a STEM student. Ako naman mag-share. Yung sa akin, pinaka-memorable experience is, tsaka mga memories, ganun, is yung mga friends. Like, yung friendship na na-build. Kasi, sobrang rare lang talaga makahanap ng genuine friendship. Diba? Kasi lagi mong kasama sa Like, araw-araw. hindi na siya matulad nung sa high school natin na like,
parang madali siyang kalimutan na ano, parang ngayon mas na-attach tayo sa mga naging Kasi minsan nagkikita rin naman kayo sa bahay. Oo, yung kahit ano na, Sabado, Linggo na, no, nagpaplano pa rin. Bilis ng panahon, no? Gagraduate na tayo. Gagraduate. So, mag-share naman kayo anong nararamdaman nyo. Gagraduate na tayo, magkatrabaho na tayo, magka-college na. Nararamdaman nyo. Ay, tumigay. Siyempre, kinakabahan, college ka na eh. Hindi mo malalaman kung ano na mangyayari sa buhay mo. Una, mag-aaral ka, tapos maya-maya, magtatrabaho ka. Hirap naman mag-isipin. Bilis talaga ng panahon. No? Sobrang bilis talaga ng panahon kasi imagine, ngayon, nag-ano lang tayo, nagkuhan-kuhan lang tayo, pero sa future, hindi na tayo magkakasama kasi may iba't ibang career path na tayo, natatahakin at sana matupad natin yung mga pangarap na nais natin Tama. Nakakakabalang talaga siya kasi napakalaking siguro adjustments kahit sabihin natin na nag-senior high tayo, college, tapos tatrabaho. So yun, sobra talaga pag ano ka na, magre-reality Oo, life ka na. totoo. Pag nag-hop ka na talaga sa realidad. Kaya mas maganda na doon, habang nandito ka pa sa state na to, dapat matuto ka na. Or Enjoy mo lang. open mo na yung mic mo sa ano. Sa lahat ng bagay. Enjoy mo na itong buhay mo kasi yung sunod, wala na. Oo, pero eto, may tanong ako. Ano yung okay lang ba i-share nyo na yung pinaka-embarrassing thing na nangyari sa inyo as a STEM student? Di ba, syempre maraming nakakahiyang moments eh. Hindi naman may iwasan yun kasi doon talaga yung realidad. Share ako ng Sige, ikaw. embarrassing moment. Oh, sige. Kasi nag-film kami ng dati, parang excuse lang kami, nandiyan kami sa work. Tapos, kailangan ko sumigaw ng malakas. Tapos, Okay lang talaga. Sa dalawang taon, no? sumigaw ako ng sobrang lakas, pero nagalit yung mga teacher kasi kahit excuse kami, nakakasagabal pa rin kasi may mga nagkaklase. Takbo kami talaga sa classroom. Linig siya. Talaga. Sobra na. Sa akin din eh, yun nag-film eh. Kapag ano, yun nandun kami na sa ano eh. Diyan sa may gubat. Sumigaw ako ng sobrang lakas nun, boy. Pero, di ako nag-iitin. Hindi. Ano, other than filming, ano pa yung mga nakakahiyang experience? Hindi ko na hindi ko na siya matandaan eh. Ang dami kasi Sobrang dami talaga. Oo, kayo ba? Kayong dalawa? Kasi ano, Wala akong masyadong low-key lang kasi. ako din kasi siguro pag nagsasagot ka sa harap kasi syempre parang hindi ka pa familiar sa mga lessons tapos parang medyo nakakahiya minsan na magtaas ng kamay tapos pati yung mga expectations din ng ibang classmates mo na kung tama ba yung sagot ko o mali. Basta nakaka-pressure din yun. Ang dami nakatingin sa Parang kang ginajudge. Tatawanan ka pa pag nagkamali. Oo. Relate ako dun. Hirap Kayo? Relate din naman pag gano'n. Siyempre kasi nakakakaba naman talaga ang mga mag-recite pag gano'n. Pero kung hindi ka sigurado sa sagot mo, Wala na lang. Parang logi tayo dito, no? Siya lang hindi nag-share nung ano niya. Kaya nga, ikaw naman, may kaya mag-share ka naman. Kasi wala na akong matandaan na masyado. So, mukhang wala na namang share yung mga host. Hindi talaga siya naging madali. Madami kaming mga struggles na kinaharap and mga expectations na nape-face namin as a STEM students. To conclude, being a grade 12 student is not that easy. Our journey is full of experiences, challenges, and growth. This is STEM Thoughts. Stay real, stay STEM! Bye!